Sa mabuting balita natin ngayong araw, narinig natin na nahabag si Jesus sa mga tao, sapagkat sila'y para mga tupang walang pastol. Jesus' heart was moved with pity for the people, like sheep without a shepherd. Inaanyayahan tayo ng ating mabuting balita ngayong araw na manalangin sa mga mabuting pastol na ipapadala ng Diyos sa atin. We ask in this Holy Mass our prayers to God to send out many shepherds, good shepherds for the sheep. Kaya magandang tanong din sa ating ngayong araw. Ang Diyos, inaanyayahan din tayo na maging mabuting pastol sa isa't isa. The question is, how can we become good shepherds for each other? Paano tayo magiging mabuting pastol sa isa't isa? Sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa ating mga lugar kung saan tayo nagtatrabaho. There are 3 qualities of a good shepherd. 3 mabuting katangian ang isang mabuting pastol na dapat nating may sa buhay. The first good quality of a good shepherd is presence. Ang mabuting pastol ay laging nandiyan. Ang mabuting pastol ay lagi niyang kasakasama ang kanyang mga tupa. Hindi iniiwan, nananatili, nagmamalasakit, lalo na sa oras na pangangailangan. Like a good shepherd, we must be available for each other. We must be present for each other, especially in time of need. Kaya nakakatuwang isipin din ng ibig sabihin ng present ay hindi lang yung laging nandiyan. Present also means give. Kaya mga kapatid kay Kristo, pag lagi kang nandiyan para sa isa't isa, pag lagi kang nandiyan sa iyong pamilya, sa mga taong pinapangalagaan mo, isang regalo na iyon na iaalay mo sa kanila. The first quality, presence. The second good quality of a good shepherd is commitment. Presence, commitment. Ang isang mabuting pastol ay binibigay niya ang sarili niya, lahat-lahat, buong-buo para sa iba. Hindi tingi-tingi, hindi tipid, hindi kalahati, buong-buo, lahat-lahat. Kapag tayo mangangalaga sa ating pamilya, huwag paunti-unti, huwag tingi-tingi. Ibigay natin ang lahat ng sarili, buong buo. Sa mga kaibigan, sa ating trabaho, sa mga taong ating pinapangasiwa, dapat nating ibigay ang sarili natin, buong buo. We must commit ourselves wholeheartedly. Walang kulang, walang hindi dapat makalimutan. Presence, commitment. The third and last good quality of a good shepherd is sacrifice. Marunong magsakripisyo. Ang isang mabuting pastol ay ginagawa niyang tungkulin niya, hindi dahil kasi binabayaran siya. Hindi dahil kasi may sahod siya. Diba, ang isang magulang, hindi siya naghihintay ng sahod sa mga anak niya. Ang isang mabuting kaibigan, hindi naghihintay ng anumang kapalit para sa mga kaibigan niya. Whenever we always take care of each other like a shepherd, wala tayong hinihintay na kapalit. Marunong magsakripisyo, marunong mag-alay ng sarili sa isa't isa. Hindi naghihintay ng anumang kapalit. Handang ialay ang sarili para sa lahat, walang takot o alinlangan. 3 qualities of a good shepherd. Number 1, presence. Laging nandiyan, lalo na sa oras na pangangailangan. Second good quality, commitment. Iaalay ang sarili, buong buo, hindi kalahati. Third quality, sacrifice. Walang hinihintay na anumang kapalit,
handang mag-alay ng sarili, handang isakripisyo para sa lahat. Tayo manalangin sa ating Diyos na si Jesus na mabuting pastol, na maging kagaya siya. Laging nandyan, inilalaan ang buong sarili, handang magsakripisyo sa lahat. Now in silence we pray. O loving Lord, help us to follow you as a shepherd after your compassionate heart, now and forever. Amen.